10 mga nakakamanghang estruktura na itinayo sa ilalim ng tubig. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang pagtatayo ng mga estruktura sa ilalim ng tubig ay nagpapakita ng pagiging malikhain ng mga tao. Dahil dito ay hindi lamang sa ibabaw ng lupa maaring makita ang mga estruktura kundi pati na rin sa ilalim ng tubig. Kakaiba ito, ngunit posible din pala. Medyo nakakatakot, ngunit nagdadala naman ng unforgettable experience para sa mga bisita. Kaya naman sa video na ito ay tutuklasin at pag-uusapan natin ang 10 mga estruktura na itinayo sa ilalim ng tubig. Kaya naman simulan na natin. Number 1. The Maldives Underwater Hotel. Ang Conrad Maldives Rangali Island ay isang sikat na resort na kilala sa buong mundo at ang pinaka-espesyal na bahagi nito ay ang The Maldives Underwater Hotel na tinatawag ding The Muraka. Ang Muraka ay isang natatanging suite na nakalubog sa ilalim ng malinaw na tubig ng Indian Ocean. Dito ay pwede kang makaranas ng kakaibang experience tulad ng matulog habang nasa sa ilalim ng dagat. Isa ito sa mga unang underwater villas sa buong mundo at kinikilala bilang isang most exclusive destination para sa mga naghahanap ng special vacation. Bukod dito, ang Muraka ay may 2 floor. Ang isa ay nasa ibabaw ng tubig at ang isa ay nasa ilalim ng dagat. Sa itaas na floor ay makikita ang maluwag na living spaces, isang infinity pool at isang terrace na may view ng karagatan sa lahat ng direksyon. Dito ay pwedeng mag-relax ang mga bisita habang ine-enjoy ang ganda ng coral reefs. Sa ilalim naman ng tubig ay makikita ang master bedroom na may mga pader na gawa sa acrylic, kung kaya't tanaw ang mga isda at iba pang hayop sa dagat na lumalangoy sa paligid. Para kang natutulog sa loob ng isang malaking aquarium. Bukod sa master bedroom ay mayroon ding banyo at walk-in closet sa ilalim ng tubig. Ang disenyo ng Muraka ay parehong modern architecture at technology na ginawang ligtas at komportable para sa mga bisita. Ang villa ay itinayo gamit ang pinakabagong technology para masiguro na matibay at ligtas ito kahit na nasa ilalim ng dagat. Mayroon ding sariling butler, chef at fitness trainer ang villa para magbigay ng personal service sa mga bisita. Samantala, pwede ring mag-enjoy ang mga bisita sa mga espesyal na pagkain na inihahanda ng world-class chefs gamit ang mga sariwang sangkap mula sa lugar. Mayroon ding spa services na pwedeng i-avail sa villa. At pati na rin ang mga private yacht trips at diving expeditions para ipakita ang kagandahan ng Maldives. Madalas din itong puntahan ng mga kilalang tao at ng mga gustong makaranas ng kakaibang vacation. Ngunit ang presyo para magstay dito ay umaabot sa thousands of dollars kada gabi na nagpapakita ng karangyaan na ino-offer nito. Pero kahit mahal ay maraming nagsasabi na sulit ang kanilang experience. Number 2. Underwater World Pattaya. Ang Underwater World Pattaya ay isang sikat na pasyalan sa Pattaya, Thailand. Isa itong malaking aquarium na matatagpuan sa Sukhumvit Road, malapit sa sentro ng Pattaya, kaya madali itong puntahan ng mga turista. Dito ay maaring maranasan ng mga bisita na parang naglalakad sila sa ilalim ng dagat habang napapalibutan ng iba't ibang klase ng isda at mga nilalang sa dagat. Ang Underwater World Pattaya ay nahahati sa iba't ibang bahagi at bawat isa ay may kanya-kanyang tema. Isa sa pinakapaborito ng mga bisita ay ang touch pool, kung saan pwedeng hawakan ang mga starfish, sea cucumbers at maliliit na isda. Lalo itong nagugustuhan ng mga bata dahil nagkakaroon sila ng pagkakataong makalapit at matuto tungkol sa mga hayop sa dagat. Maliban dito, isa pang bahagi ng Underwater World Pattaya ay ang Coral Reef Zone. Dito ay makikita ang makukulay na coral at iba't ibang uri ng isda na naninirahan dito. Ang section na ito ay puno ng makukulay na isda at ng mga bihirang uri na hindi madalas makita. Ipinapakita rito kung paano nabubuhay ang mga coral at isda sa kanilang natural na tirahan na nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga bisita tungkol sa buhay sa dagat. Ngunit ang pinakatampok na bahagi ng Underwater World Pattaya ay ang Ocean Tunnel. Ito ay isang tunnel na may habang 100 meters na gawa sa matibay na acrylic.
Dito ay makikita ang mga pating, manta rays at malalaking isda na lumalangoy sa paligid. Habang naglalakad sa loob ng tunnel ay mararamdaman ng mga bisita na para talagang nasa ilalim sila ng dagat na nagbibigay ng kakaibang experience sa panunood ng mga hayop sa dagat. Karagdagan pa, mayroon ding isang espesyal na bahagi na tinatawag na jellyfish zone. Dito ay makikita ang iba't ibang uri ng jellyfish na tila sumasayaw sa tubig at nagliliwanag sa ilalim ng espesyal na ilaw. Ang section na ito ay nagbibigay ng kakaibang ganda at mapayapang experience habang pinagmamasdan ng mga jellyfish na lumulutang sa tubig. Sa kabilang banda, ang Underwater World Pattaya ay hindi lamang isang lugar para sa entertainment, kundi isa rin itong lugar na nagtuturo tungkol sa kahalagahan ng buhay sa dagat at kung paano ito pangalagaan. Number 3, Neptune Memorial Reef. Ang Neptune Memorial Reef na kilala rin bilang Atlantis Reef o the City of the Dead ay isang natatanging lugar sa ilalim ng dagat na nasa Biscayne Bay, Florida. Matatagpuan ito mga 3.25 miles mula sa Key Biscayne. Hindi lang ito isang lugar para sa mga patay, kundi isa ring artificial reef na tumutulong sa buhay sa dagat. Ang Neptune Memorial Reef ay dinisenyo na parang isang sinaunang lungsod na napunta sa ilalim ng tubig na may mga daanan at mga estatwa. Ang layunin ng Neptune Memorial Reef ay pagsamahin ang libingan at artificial reef para makabuo ng isang underwater city. Dito, ang abo ng mga namatay ay inilalagay sa mga urn na gawa sa semento. Ang mga urn na ito ay idinisenyo para maging bahagi ng mga istruktura sa ilalim ng dagat. Sa ganitong paraan, ang alaala ng tao ay nagiging bahagi ng marine ecosystem at nagiging tahanan ng mga isda, corals at iba pang nilalang sa dagat. Bukod sa pagiging resting place, ang Neptune Memorial Reef ay tumutulong din sa pagdami ng mga corals. Ang mga corals ay mabilis na tumutubo sa mga istruktura ng reef, kaya ang lugar ay nagiging mas buhay at nagsisilbing tahanan ng maraming isda at iba pang sea creatures. Marami ring scuba divers at snorkelers ang pumupunta rito para makita ang resting place ng kanilang mga mahal sa buhay o para ma-enjoy ang kagandahan ng lugar. Gayun din, mahalaga ang Neptune Memorial Reef para sa mga pamilyang naiwan ng mga namatay. Ito ay nagbibigay ng kakaibang paraan para maalala ang kanilang mahal sa buhay. Maari silang pumunta dito para mag-dive at bisitahin ang lugar kung saan inilagay ang mga labi ng kanilang mahal sa buhay, na nagbibigay ng espesyal na koneksyon sa alaala ng kanilang mahal sa buhay. Ang Neptune Memorial Reef ay hindi lang isang lugar ng libingan, kundi isang simbolo ng ugnayan ng tao at kalikasan. Number 4. The Underwater Sculpture Park. Ang Underwater Sculpture Park sa Grenada ay isang espesyal na lugar na matatagpuan sa ilalim ng dagat sa Molinaire Bay. Ito ang kauna-unahang underwater sculpture park sa buong mundo na nilikha ni Jason DeCaires Taylor na isang artist noong 2006. Ang park ay may mga sculpture na gawa sa semento na ligtas para sa kalikasan at inilubog sa ilalim ng tubig. Layunin nito na magbigay ng kakaibang attraction para sa mga divers at snorkelers habang nagsisilbi rin itong tahanan ng mga isda at coral para muling buhayin ang kalikasan sa dagat. Kaugnay nito, isa sa mga pinakabantog na sculpture sa park ay ang Vicissitudes na nagpapakita ng 26 na bata na magkakahawak kamay sa isang bilog. Ang sculpture na ito ay sumisimbolo sa pagbabago, pagkakaisa at life cycle. Maingat na inukit ang mga detalyeng ito upang magdulot ng damdamin at kakaibang karanasan sa mga makakakita nito sa ilalim ng tubig. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga sculpture ito ay tinutubuan ng coral at nagiging tahanan ng mga isda na nagbibigay ng mas makulay at masiglang view sa ilalim ng dagat. Samantala, ang Underwater Sculpture Park ay hindi lamang isang art forms kundi isang proyekto para sa kalikasan. Ginawa ito upang tulungan ang mga coral reef sa Molinaire Bay na nasira dahil sa mga bagyo at iba pang kadahilanan. Sa pamamagitan ng mga sculptures na ito ay naisulong ang ecotourism na humihikayat sa mga bisita na pahalagahan ang kalikasan
habang tinatamasa ang ganda ng dagat. Sa ganitong paraan, ang park ay nagiging isang halimbawa ng sining na may layunin na mapangalagaan ang kalikasan. Pero ang mga sculpture sa ilalim ng tubig ay patuloy na nagbabago habang tumatagal. Dahil sa alon at pagtubo ng mga coral ay unti-unting nag-iiba ang hitsura ng mga ito. Ang mga coral ay dahan-dahang tumutubo sa mga sculpture, kaya nagiging bahagi na sila ng natural environment sa lugar. Sa kabila nito, ang Underwater Sculpture Park ay isang patunay na kaya ng tao na lumikha ng sining na hindi lamang may kahulugan, kundi nakakatulong din sa kalikasan. Number 5. Sunken Gardens of Baiae. Ang Sunken Gardens of Baiae ay isang natatanging lugar sa Italy. Matatagpuan ito sa ilalim ng dagat sa Bay of Naples. Noon, ang Baiae ay isang tanyag na resort city ng mga Romano. Sikat ito dahil sa mainit na bukal at mga magagarang palasyo. Tinawag itong Las Vegas ng sinaunang Roma dahil dito nagtayo ng mga malalaking villa, paliguan at entertainment area ang mga mayayamang Romano tulad nina Julius Caesar, Nero at Hadrian. Subalit sa paglipas ng panahon ay unti-unting lumubog ang Baiae sa ilalim ng tubig dahil sa natural na proseso na tinatawag na Bradyseism, kung saan dahan-dahang bumaba ang lupa dahil sa volcanic activity. Ngayon ang Baiae ay bahagi na ng Parco Sommerso di Baia na isang protektadong lugar sa ilalim ng dagat na itinayo noong 2002. Dito ay maaring makita ng mga turista at divers ang mga labi ng sinaunang villa, mga mosaic floor, mga estatwa at iba pang istruktura na nagpapakita ng kayamanan at kagandahan ng sinaunang Roma. At dahil sa sea water ay na-preserve ang mga estatwa at mosaic, kung kaya't parang bumalik sa nakaraan ang mga bumibisita. Karagdagan pa, isa sa mga unique characteristics ng Sunken Gardens of Baiae ay ang mga subaquatic archaeological parks. Dito ay pwedeng sumisid ang mga tao para makita ang sinaunang lungsod na nasa ilalim ng tubig. Ang ilan sa mga sikat na dive sites ay ang Villa Aprotiro, Villa dei Pisoni at Pisonian Baths. Sa ilalim ay makikita ng mga divers ang mga magagandang mosaic at mga relief na nagpapakita ng mga eksena mula sa buhay ng mga Romano. Halimbawa, sa Villa Aprotiro ay makikita ang mosaic floor na may mga disenyo at larawan ng marangyang pamumuhay ng mga Romano. Sa kabilang dako, para naman sa mga ayaw sumisid, may mga glass-bottomed boat tours kung saan makikita ang sunken city habang nakasakay sa bangka. Sa ganitong paraan ay makikita ng mga bisita ang mga mosaic at istruktura at malalaman din ang kwento tungkol sa kasaysayan ng Baiae at kung paano ito naging sunken city. Number 6. The Underwater Post Office. Ang The Underwater Post Office sa Vanuatu ay isang natatanging attraction na makikita sa Hideaway Island, malapit sa baybayin ng Ifate, isang isla sa Vanuatu. Ang post office na ito ay nakalubog sa ilalim ng dagat, mga 3 meters mula sa ibabaw ng tubig. Itinayo ito noong 2003 upang mapalakas ang pangangalaga sa karagatan at upang mag-attract ng mas maraming turista. Agad itong naging paborito ng mga bisita, lalo na ng mga mahilig sa diving at snorkeling. Sa post office na ito ay pwedeng magpadala ng mga sulat at postcard na may special na coating para hindi masira sa tubig. Bawat postcard ay may tatak na nagpapatunay na ito ay ipinadala mula sa ilalim ng dagat. Ang mga turista na nagdi-diving o snorkeling ay pwedeng dalhin ang kanilang mga liham dito. At ang mga empleyado ng post office ay agad na pinoproseso at ipinapadala ang mga ito. Bukod sa pagiging isang kakaibang attraction, ang Underwater Post Office ay nagsisilbing paalala sa kahalagahan ng pag-aalaga sa ating mga karagatan. Ang Hideaway Island Marine Sanctuary, kung saan ito matatagpuan, ay isang protected area na nagpupromote ng tamang turismo at pangangalaga sa dagat. Ang kinikita mula sa mga bisitang pumupunta sa post office ay ginagamit naman para sa mga projects tulad ng pagsasaayos ng mga coral reef at edukasyon tungkol sa marine life para sa mga local communities. Gayon din naman, ang pagpapadala ng liham mula sa ilalim ng dagat ay isang natatanging experience.
Binibigyan nito ang mga bisita ng pagkakataon na maging bahagi ng mga hakbang para sa kalikasan habang nag-e-enjoy sa diving o snorkeling. Para naman sa mga hindi marunong mag-dive, ay maaring mag-snorkel upang maranasan pa rin ang kakaibang post office na ito. Subalit kahit nasa ilalim ito ng tubig, ay patuloy pa rin na sumisikat ang underwater post office. Ito ay naging simbolo ng kakayahan ng tao na gumawa ng mga kakaibang bagay. Simple lamang ang design ng post office na ito, ngunit ang experience dito ay talagang kakaiba. Sa makatuwid, hindi lamang mga turista ang nakikinabang sa post office na ito, kundi pati na rin ang mga lokal na residente na gustong magpadala ng sulat sa kakaibang paraan. Number 7. Sea Orbiter. Ang Sea Orbiter ay isang natatanging barko na dinisenyo ng French architect na si Jacques Rougerie. Ang pangunahing layunin nito ay magsilbi bilang isang moving laboratory para pag-aralan ang karagatan. May kakaibang disenyo ang Sea Orbiter dahil ito ay bahagyang nakalubog sa tubig, kung kaya't pwedeng mag-research ang mga scientist hindi lang sa ibabaw kundi pati na rin sa ilalim ng dagat. Samantala, ang barkong ito ay may taas na umaabot ng 58 meters at ang kalahati nito na mga 31 meters ay nakalubog sa tubig. Dahil dito, kayang magpalutang-lutang ang Sea Orbiter sa karagatan habang inaalam ang kalagayan ng mga hayop at halaman sa dagat. Ang design nito ay nagbibigay ng pagkakataon na mapag-aralan ang mga bahagi ng karagatan na hindi madaling maabot ng ibang sasakyan. Bukod dito, ginawa ang Sea Orbiter para pag-aralan ang mga buhay sa malalim na bahagi ng dagat at para malaman ang epekto ng pagbabago ng klima sa mga ito. Layunin din ng project na magbigay ng edukasyon at pataasin ang awareness tungkol sa kahalagahan ng karagatan upang mahikayat ang mas maraming tao na alagaan at protektahan ang ating mga dagat. Karagdagan pa dito, ang Sea Orbiter ay nilagyan din ng makabagong kagamitan tulad ng sonar at radar para sa navigation at mga sensors para sukatin ang temperature ng tubig. Mayroon din itong mga robot na kayang sumisid ng malalim at mga kamera na nagre-record ng mga nangyayari sa ilalim ng dagat. Maliban dito, ang Sea Orbiter ay may kakayahan ding mag-operate ng ilang months ng tuloy-tuloy dahil ito ay gumagamit ng energy mula sa araw at hangin. May mga tirahan din at kumpletong kagamitan ang barko para sa mga scientists at researchers na mananatili sa dagat habang nagsasagawa ng mga research. Bukod pa dito, ang Sea Orbiter ay simbolo rin ng ating pangangalaga sa karagatan. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng karagatan para sa ating planeta at kung paano natin ito dapat protektahan. Ang Sea Orbiter ay nagiging inspirasyon din sa mga susunod na henerasyon na alagaan ang mga dagat at maging responsable sa kapaligiran. Number 8. The Blue Planet Aquarium. Ang The Blue Planet Aquarium ay ang pinakamalaking aquarium sa Northern Europe at isa sa mga pinakakilalang pasyalan sa Copenhagen, Denmark. Matatagpuan ito sa Kastrup, malapit sa Copenhagen Airport, kung kaya't madali itong puntahan ng mga turista mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Binuksan ito noong March 2013 at agad itong naging paboritong lugar ng mga mahilig sa mga hayop at marine life. Kaugnay nito, ang design ng Blue Planet ay kakaiba at attractive. Dinisenyo ito ni Kim Herforth Nielsen mula sa 3XN, isang grupo ng mga architect. Ang building ay hugis alon o whirlpool sa dagat, kung kaya't parang bahagi ng tubig ang buong aquarium. Ang shape nito ay nakakatulong din para maging maayos ang paggalaw ng mga bisita sa loob ng aquarium. Samantala, may sukat na 10,000 square meters ang Blue Planet at nahahati ito sa 5 pangunahing bahagi. Ang bawat bahagi ay may iba't ibang theme na nagpapakita ng buhay sa ilalim ng dagat mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang pinakamalaki sa mga ito ay ang Ocean Tank na may halos 4 million liter ng tubig. Dito makikita ang malalaking isda tulad ng pating at stingray. Mayroon din itong tunnel kung saan maaaring maglakad ang mga bisita na parang nasa ilalim ng dagat. Bukod dito, ang isa pang bahagi ng Blue Planet ay ang Rainforest Exhibit. Dito makikita ang mga hayop mula sa tropical forest tulad ng mga kakaibang isda, amphibian at maliliit na mammal.
Ang buong lugar ay ginawa upang magmukhang totoo, kasama na ang mainit na hangin at tunog ng tubig, kung kaya't parang totoong rainforest ang kapaligiran. Karagdagan pa, ang cold water section naman ay nagpapakita ng mga hayop mula sa malamig na tubig ng Arctic at North Atlantic. Dito makikita ang iba't ibang isda at mga hayop na nabubuhay sa malamig na bahagi ng dagat. Bukod sa pagpapakita ng mga magagandang hayop, ang Blue Planet ay may layunin ding turuan ang mga bisita tungkol sa kahalagahan ng pangangalaga sa karagatan. May mga interactive exhibits din kung saan maaaring matuto ang mga bisita tungkol sa kalikasan at pangangalaga sa mga dagat. Mayroon ding mga workshops at programa para sa dagdag na kaalaman tungkol sa mga environmental issue. Bukod sa mga exhibit, ang The Blue Planet ay may mga facilities din para sa mga bisita tulad ng isang restaurant na may view ng dagat, isang tindahan ng mga souvenir at mga lugar para sa mga educational programs at events. Number 9. Atlantis The Palm. Ang Atlantis The Palm ay isang kilalang resort sa Dubai, UAE na nasa Palm Jumeirah na isang artificial island. Sikat ito dahil sa napakagandang design at maraming luxurious facilities. Binuksan ang resort noong 2008 at mula noon ay naging simbolo ito ng karangyaan at saya sa Dubai. Kaugnay nito, isa sa mga espesyal na bahagi ng Atlantis The Palm ay ang kanilang underwater suites. Sa mga kwartong ito ay makikita mo ang iba't ibang uri ng isda at iba pang hayop sa dagat habang nasa loob ka. Ang mga silid at suites dito ay modern at comfortable na may theme na may kinalaman sa tubig at dagat, ngunit mayroon din namang halong traditional Arabian style. Bukod sa mga silid, kilala rin ang Atlantis The Palm sa kanilang Aqua Venture Water Park na isa sa pinakamalaking water park sa mundo. Dito ay makakahanap ka ng mga matataas na slides na siguradong magpapakaba sa iyo at mga lazy rivers na tamang-tama naman para sa mga gustong magpahinga. Ang Lost Chambers Aquarium ay isa pang sikat na lugar sa resort. Dito makikita ang higit sa 65,000 na mga isda at iba pang hayop sa dagat, kabilang ang stingrays at sharks. Para naman sa mga mahilig kumain, ay mayroong mahigit sa 20 na mga restaurant sa Atlantis The Palm. Kasama dito ang mga restaurant na pinamumunuan ng mga kilalang chef tulad ni Gordon Ramsay at Nobu Matsuhisa. Makikita dito ang iba't ibang recipe mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mayroon ding mga lugar sa resort para sa mga gustong mag-relax. Ang Shui Qi Spa and Fitness ay nag-o-offer ng iba't ibang spa treatments at wellness programs para sa mga bisitang gustong magpahinga at mag-relax. Mayroon ding mga private beach at infinity pools na pwedeng puntahan ng mga gustong mag-relax habang tinatanaw ang Arabian Gulf. Subalit hindi lang para sa matatanda ang Atlantis The Palm. Mayroon din naman itong mga activities para sa mga bata. Ang Kids Club ay puno ng mga games at activities na siguradong magugustuhan ng mga bata. Number 10. Nemo 33. Ang Nemo 33 ay isang sikat na diving pool sa Brussels, Belgium. Binuksan ito noong 2004 at kilala bilang isa sa pinakamalalim na indoor pool sa buong mundo na may lalim na 33 meters. Dinisenyo ito ni John Bernards, isang Belgian na eksperto sa diving, upang maging ligtas na lugar para sa mga gustong magsanay sa scuba diving, free diving at iba pang diving activities. Samantala, ang pool na ito ay may capacity na 2.5 million liters ng tubig na pinapanatiling mainit sa 30 degrees C. Kung kaya't comfortable ang mga divers kahit hindi sila naka-wetsuit. Malinaw din ang tubig dito kaya madali para sa mga divers na makita ang paligid. Hindi rin ito gumagamit ng chlorine kaya mas ligtas ito sa balat at mata ng mga divers. Mayroon itong advanced system para tiyaking laging malinis at malinaw ang tubig. Bukod sa lalim ng pool ay may mga underwater caves at tunnels din dito na pwedeng pasukin ng mga divers. Ginawa ang mga ito para magmukhang tunay na cave diving, kaya nagiging masaya at challenging ang experience ng mga divers. Ang mga caves at tunnels na ito ay ginagamit din para sa pagsasanay sa rescue at technical diving. Sa itaas ng pool ay may malalaking bintana kung saan pwedeng manood ang mga bisita habang nagdadive ang iba.
Ginagamit din ang mga bintanang ito ng mga instructors para gabayan ang kanilang mga estudyante. May restaurant din naman sa lugar kung saan pwedeng kumain ang mga bisita habang nanonood ng mga nagdadive na nagbibigay ng kakaibang experience. Ngunit hindi lang naman para sa mga divers ang Nemo 33. Sikat din itong lugar para sa underwater photography at filmmaking dahil sa malinaw na tubig at controlled environment. Maraming photographers at filmmakers ang pumupunta dito para sa kanilang mga projects, kaya naging bahagi na ito ng ilang documentaries at pelikula na may underwater scenes. Sa kabilang banda, nagbibigay din ang Nemo 33 ng diving lessons para sa mga beginners at mga experts. Mayroon silang magagaling na instructors na nagtuturo ng tamang paraan ng diving, kasama ang mga safety procedures. Kilala rin ang Nemo 33 sa buong mundo at kinikilala ng mga diving organizations tulad ng PADI o Professional Association of Diving Instructors.